Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. 5:08 ng hapon. Magandang hapon po, Budget Peeps. Thank God it's Friday. Ako po si R. Vargas ng Department of Budget and Management sa ngalan po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. At kami po ay natutuwa at muli namin kayong makakapili ngayong Biyernes ng hapon dito po sa ating programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ang ating pong programa, mga kaibigan, mga ka-budget peeps, ay hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management at tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas, 738 kHz. Sa pihitan po yan ng inyong mga radyo at sa AM band po ninyo yan matutunghayan at sabay din tayong napapanood sa Channel 3, doon po sa mga gumagamit ng TV Plus, at channels 45 to 49 naman para naman sa mga gumagamit po ng Afford the Box. At syempre,
Ganon din po via Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Meron din tayo sa FB page ng Philippine Information Agency at sa Usapang Budget Natin page ng Department of Budget and Management. Nako, punong-puno po ang ating balita at impormasyon. Punong-puno tayo ng mga balita ngayong hapong ito sa ating programa. At maya-maya po makakasama po natin ang isang registered financial planner. Kaya tutukan po ninyo yan para sagutin ang inyong mga katanungan ngayong 2025 kung paano ba ang tamang pagbabudget lalo na sa ating mga tahanan. At maya-maya pag-uusapan din natin yung tungkol naman dito sa General Appropriations Act 2025. Pero bago yan, narito po muna mga ka-budget peeps ang ating budget news. Usapang budget natin. Budget news. Sa gitna ng mga aligasyon na maaaring gamitin ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ng DSWD para sa kampanya sa eleksyon, tiniyak ni DBM Secretary Mina Pangandaman na may mga hakbang upang maiwasan ang pang-aabusong politikal at masigurong mapaglilingkuran ng programa ang mga nararapat na benepisyaryo. Pahayag ni Secretary Pangandaman ng AKAP ay para labanan ang inflation at tulungan ng mga kababayan nating hindi makapag-afford ng pagkain, kaya't kailangang masiguro na ang pondo ay magagamit ng tama. Noong December 30, 2024, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget, ngunit inilagay ang AKAP sa ilalim ng conditional implementation batay sa naging veto message nito. Ang 26 bilyong pisong inilaan para sa AKAP ay ilalabas lamang kung maayos na magko-comply sa mga itatakdang panuntunan o implementing guidelines. Ang mga panuntunan para sa programa ay kasalukuyang binabalangkas ng DSWD, DOLE at NEDA. Dagdag pa ni Secretary Mina, bawal maglagay ng mga tarpaulin, muka, stickers ng mga politiko pag namigay ng social assistance at dapat makarating ang ayuda sa tamang beneficiaries. 5:11 ng hapon sa iba pang mga balita, nananatiling top priority ng pamahalaan sa 2025 ang GAA o sa GAA ang sektor ng edukasyon. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, ang edukasyon ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon na umaabot sa 1.055 trilyong piso ayon sa 2025 General Appropriations Act. Sumusunod naman dito ang Public Works na may 1.00 trilyong piso. Sabi ni Undersecretary Janet Abuel, head ng DBM Legal at Legislative Group, mandato ng konstitusyon ng edukasyon ay ang pinakamataas na prioridad ng Estado. Tungkol sa 9.9 bilyong pisong bawas budget ng Department of Education Computerization Program o DCP, sinabi ni Secretary Mina na maaaring i-prioritize muli ng DepEd ang mga kasalukuyang programa at gamitin ang pondo ng mga slow-moving projects nito para sa DCP alinsunod sa mga patakaran na paggamit ng savings at pag-aproba ng Pangulo. May 85% obligation rate at 15% disbursement rate ang DCP as of December 11, 2024 report at ang natitirang pondo para sa programa ay magagamit pa rin hanggang katapusan ng 2025. Ayon kay Secretary Mina, bukod sa 2.431 bilyong pisong alokasyon para sa DCP, may karagdagang 1.5 bilyong piso para sa Connectivity Enhancement Program para sa e-learning sa mga pampublikong paaralan. Kung kailangan ng dagdag pondo, maaaring gamitin ng fiscal year 2025 unprogrammed appropriations depende sa excess revenues at mga kondisyon ng special provisions ng GAA. Sa iba pang tampok na balita, dahil sa 2.9% inflation rate ng bansa noong Disyembre ng nakaraang taon, nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng 3.2 average inflation rate para sa taong 2024. Higit itong mababa kung ikukumpara sa 6% average inflation rate ng Pilipinas noong 2023. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pasok din ito sa target ng gobyerno para sa 2024 na 2 to 4%. Naniniwala ang Department of Budget and Management na isa itong magandang balita na maaari nating gawing pundasyon para sa isang
maunlad na bagong Pilipinas ngayong 2025. Sa iba pang pangyayari upang mapahusay ang communication efforts at itaguyod ang Open Government Partnership o OGP, nagtatagang strategic partnership ang DBM sa pamuno ni Secretary Amendah Pangandaman kasamang ilan sa mga kilalang media companies ng bansa. Naging mga partner dito ang Presidential Communications Office sa panig ng pamahalaan, Manila Bulletin, Inquirer Interactive, DZRH, MBC at DOOH-PH. Ang hakbang na ito ay bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na hosting ng bansa ng OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. Bahayag ni Secretary Pangandaman simula ng italaga siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DBM, isa sa mga pangunahing advokasya niya ay ang open government. Anya sa Bagong Pilipinas, nais ng Pangulo na pagbutihin ang trabaho ng gobyerno para mas maayos na mapagsilbihan ang bawat Pilipino. Binigyan din ni Secretary Pangandaman ng papel ng media bilang co-architects sa pagpapalawak ng open government principles. Ginanap ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement sa DBM Central Office, Bongkadin Hall. Samantala, itinalaga ang SMC Asia Car Distributors Corporation o SMAC bilang opisyal na transportasyon o transportation service provider para sa OGP APRM. Dumalo mga senior officials mula sa bawat partner organization. Nakatakdang ganapin ng OGP Asia and the Pacific Regional Meeting sa February 5 to 7, 2025 sa Grand Hyatt Hotel sa BGC, Taguig. At yan po ang mga tampok na balita sa ating budget news. At sa oras na ito, dagdag kaalaman naman po ang ating ibibigay muli sa ating mga tagapakinig at tagusubaybay. Oras na po para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Alam nyo ba na sa unang full year pa lamang ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na itala na ang pinakamabilis na pagsasabatas ng national budget? Ito ay ang FY 2023 national budget. Oh, ngayon alam nyo na ha? Pero ano nga ba ang mangyayari kapag hindi na isabatas sa tamang oras ang panukalang budget? Tara't pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Kongreso na binubuo ng mababang kapulungan at ng Senado ay binibigyan ng hanggang sa katapusan ng bawat taon upang isapinal ang General Appropriations Bill o GAB. Ito ay sa pamamagitan ng mabusising pagsusuri sa Bicameral Conference Committee. Kung sakaling hindi ito maisabatas sa takdang panahon, ang budget para sa susunod na taon ay magiging reenacted at mananatili itong ganito hanggat hindi na ipapasa ng Kongreso ang GAB. Ito ay ayon sa ating saligang batas. Ibig sabihin ng reenacted budget, kung magkano ang pondo ng gobyerno para sa kasalukuyang taon, ay ito rin ang expenditure level. Hello Budget Peeps! Alam nyo ba na sa unang full year pa lamang ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na itala na ang pinakamabilis na pagsasabatas ng national budget? Ito ay ang FY 2023 national budget. Oh, ngayon alam nyo na ha? Pero ano nga ba ang mangyayari kapag hindi na isabatas sa tamang oras ang panukalang budget? Tara't pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Kongreso na binubuo ng mababang kapulungan at ng Senado ay binibigyan ng hanggang sa katapusan ng bawat taon upang isapinal ang General Appropriations Bill o GAB. Ito ay sa pamamagitan ng mabusising pagsusuri sa Bicameral Conference Committee. Kung sakaling hindi ito maisabatas sa takdang panahon, ang budget para sa susunod na taon ay magiging reenacted at mananatili itong ganito hanggat hindi na ipapasa ng Kongreso ang GAB. Ito ay ayon sa ating saligang batas. Ibig sabihin ng reenacted budget, kung magkano ang pondo ng gobyerno para sa kasalukuyang taon, ay ito rin ang expenditure level ng reenacted budget. Ito ay nagsisilbing safeguard ng ating saligang batas upang masiguro ang patuloy na operasyon ng gobyerno. Dahil sa reenacted ang budget, ang mga bagong proyekto o serbisyo para sa susunod na taon ay hindi agad mapopondohan ng naaayon sa orihinal nitong budget program. Maaari ring magdulot ito ng pagkakaantala sa mga isinasagawang proyekto dahil maaaring hindi nito matanggap ang akmang pondo
na kinakailangan para sana sa paparating na taon. Kaya't napakahalaga po na maipasa ang GAB sa Pangulo sa tamang oras upang ito ay malagdaan at maging batas na kilala natin bilang General Appropriations Act o GAA. Sa ganitong paraan, mas magiging mahusay at epesyente ang paghahatid ng serbisyo publiko para sa bawat mamamayan ng bagong Pilipinas. Ako po si Ram Bernal mula sa Department of Budget and Management. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo dito sa Budget 101. Ng Budget 101 linggo-linggo. Maraming salamat kay Ram Bernal sa pagbabahagi ng magandang balita tungkol sa reenacted budget. At mga budget peeps, huwag po kayong bibitiw dahil ang susunod nating segment ay ang Budget Talks at makakasama po natin ang isang registered financial planner para pag-usapan po ang tungkol sa wastong pagbabudget sa tahanan ngayong taong 2025 at ating mga kapiling sa ating pagbabalik, ang isa nga pong registered financial planner na si Miss Janice Sabitsana. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5:24 ng hapon at welcome back po sa ating palatuntunan. Patuloy po kayong nakatutok dito po sa ating programang Usapang Budget Natin. Ako po si R. Vargas. At isa na naman pong interesting segment ang ating tampok ngayong hapon. Makikipagkwentuhan po tayo sa isang registered financial planner. Kaya simulan na po natin ang oras para sa ating Budget Talks. Usapang Budget Natin. Budget Talks. Alright, at mapalad po tayo dahil napaunlakan nga po tayo ng isang financial expert. Kaya naman, wag na po nating patagalin pa ang ating pag-uusap ngayong hapong ito. Thank you for joining us sa Usapang Budget Natin, Miss Janice Sabitsana. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir R. At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng inyong napakagandang programa. And thank you po for having me. Ayan, very interesting yung ating pag-uusapan ngayon, lalo na't bagong taon. At pagdating sa pagbabudget sa tahanan ay malapit yan sa puso ng mga nakararami sa atin. Kaya naman, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Sisimulan na po natin ang pagtatanong kay Miss Janice. Bago po tayo magsimula, nais namin kayong mas makilala, Miss Janice. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin paano kayo nagsimula bilang isang registered financial planner? Ayan, tama po. So ako po ay isang registered financial planner at personal finance and financial literacy advocate. Pero bago po ako naging RFP, actually po I started writing sa aking blog lang nung una kasi I used to work in the corporate. At nung mag-transition ako sa working from home when I had a child, doon ko naisip na mag-i-invest ako sa stock market. At doon ko sinimulan yung aking blog na Pinay Investor para ma-record ko, ma-share ko yung aking financial journey. But it was only during the pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, dahil wala tayong magawa sa bahay, naisip ko, bakit kaya hindi ko i-share yung ginagawa kong budget sa bahay, sa aming household finances, para sa mga ibang tao na nangangailangan ng ganitong information. And surprisingly, yung first video ko, sobrang daming nanood. Kaya nga natuwa ako na, marami palang may gusto ng ganitong klase ng video na tutorial na simple lang naman ang pagbabudget. Akala natin may susulat lang. Yes. Pero yung pala, ang daming mga tao ang interesado. So doon po nagsimula, hanggang sa dumami na rin po yung videos, dumami yung followers, at naiimbitahan na po tayo sa mga events, seminars, pati po sa mga outreach programs, kung saan gusto nilang turuan din yung mga nanay. Kahit nga mga tatay, actually, merong mga companies na nag-i-invite po sa akin, like construction workers, na gusto po nilang matuto rin yung kanilang mga empleyado kung paano i-budget ang kanilang pera. Ayun. So doon po nagsimula, hanggang ngayon, maraming mga speaking opportunities at nakaka-inspire din po na nakakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman sa ating mga kababayan. So that's how I started po as a registered financial planner. Ayun, so sa isang vlog lang pala nagsimula, mga ka-budget peeps. Pero Janice, pwede mo bang sabihin sa amin, paano ba maging isang financial planner? Meron ba itong course o baka special trainings or seminars? O baka may accreditation ba para maging isang registered financial planner? By the way, ano ba yung registered at meron din bang hindi registered? Meron. Actually, that's a good question po. Kasi ang dami po natin makikita ngayon mga financial advisors, financial coaches, at mga financial planners. Medyo may konting pagkakaiba, although ang atin lang naman gustong gawin talaga is makatulong kung paano natin aayusin ang ating mga kaperahan, di ba? Pero a financial planner, usually, ito po yung, ang tinitingnan po natin yung bigger picture ng ating finances. So we start by setting goals, tapos kung paano natin mararating yung ating mga goals. So starting with a budget, dapat okay yung budget natin at dapat meron tayong naitatabi para meron tayong pangpondo sa ating mga savings. So that's what a registered financial planner does, yung kabuuan. Meron ding financial advisor. Sa ngayon, ang usual nating maririnig ng mga financial advisors, ito yung mga nasa insurance, yung nag-o-offer ng insurance products and investment products. Medyo nagkaka-interchange yung ganong yung pagiging financial planner and financial advisor. Pero parehong may financial. Yes, yes. Meron ding financial coach, yung usually one-on-one. Kung gusto mo ng consultation or coaching, yun yung financial coach. And going back to your question po, to become a financial planner, meron po tayo mga formal trainings. In the Philippines,
we have the Registered Financial Planner Program ng RFP Philippines. Ito po yung in-enroll ko, ito yung tinake ko during also the pandemic. Nung dumadami na yung nag-view ng aking mga videos at marami na yung nagtatanong sa akin, Miss Janice, paano ba yung budget ko? Yung mga naghihingi ng advice. Well, I can give them a lot of advice. I felt na gusto ko rin i-equip yung sarili ko para mas marami pa akong matutunan at marami rin akong ma-share. Kaya that's why I enrolled in the Registered Financial Planner Program. At doon ko natutunan, napakarami palang saklaw ang pagpa-financial planning from budgeting to insurance, investments, pati estate and tax planning. Napakarami niya. So parang tinitingnan natin yung bigger picture. And after almost 2 years, I finally became a registered financial planner. So yes, may mga certification, may parang defense or revalida na tinatawag. May paper kaming gagawin, financial plan na i-defend namin. So dapat, pagpapasok ka dyan, dapat hilig at gusto mo yan. Just like in your case, yung heart mo, yung puso mo, talagang nandyan sa ganyang bagay. Opo, tama. Kasi mahirap namang gawin kung hindi mo gusto yung ginagawa mo po, 'di ba? Kaya nga nung yun nga yung passion ko talaga to help, to teach nandoon. Kaya pinursu ko po yung registered financial planner. And I'm also grateful being a registered financial planner kasi po nabigyan ako ng opportunity na magsulat sa mga publications din. Pwede ko bang banggitin like Manila Times, Business Mirror, and Money Sense magazines. Plus yun nga, mas dumami po yung mga speaking opportunities at mas marami po akong na-share sa aking mga taga-follow sa mga followers. Pati, sorry if to no add worries, also, hindi lang po para sa ibang tao, pati yung personal finances natin, di ba po? Dapat magsimula tayo sa ginagawa natin sa finances kasi mahirap naman pong tuturo tayo tapos we don't do it naman talaga. So, dapat simulan natin with our own finances para mas maituro din natin sa ibang tao. Kumbaga, walk the talk. Yes, tama po. Kayo po ba, Sir R, ano rin po ba kayo? Ba-budget? More on misis ko. Ayun. Tama po, di ba karamihan mga misis. Pero ayan narinig niyo mga ka-budget peeps natin, meron palang mga trainings at mga seminars para mapasok ka sa ganito. Now, Miss Janice, paparating na tayo sa exciting part. Yes. Ngayong bagong taon, marami sa atin yung talagang nagbabalak maging mas matipid, Yes. Iba siguro ginagawa pang New Year's resolution ito, lalo na pagdating sa mga gastusin sa loob ng tahanan. So bilang isang eksperto sa ganitong klase ng larangan, paano po kaya makakapagsimula yung isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino sa paggawa ng isang epektibong pagbabudget o budget plan para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan? Opo, tama nga po, no? The new year, it presents a fresh start para sa ating lahat. So kahit na nagkaroon tayo ng mga financial challenges last year, okay na yon, let's accept it. Pero kailangan nating magsimula ulit at harapin kung ano yung mga naging aftermath ng ating mga spending nung nakaraang taon, lalo na yung recent holiday season, diba? Kasi ito yung isa sa pinakamagastos na buwan ng taon. So yan, kailangan po talagang mag-budget. Unang-una, ano po ba ang budget? Ang budget simply is a spending plan. So parang pinaplano po natin. So ano ba yung ipaplano natin sa isang budget? Ito po yung income natin. It starts with our income. Alamin po natin para sa mga nanonood po, usually mga nanay, pero pwede rin naman po mag-budget ang mga tatay. Pwede rin. Meron ako mga kilalang ganyan. Opo, marami nga po nagulat ako sa videos ko kasi may mga nagme-message. Isa po akong construction worker or kaya mga lalaki rin po, mga tatay. Na nagugulat ako kasi akala ko ang audience ko is more on women. Pero marami rin po yung talagang everyone should budget. Kahit pa estudyante, pwede niyang budgetin yung allowance niya. Opo, lahat. Itinuturo ko rin po yan sa mga university students, kahit sa mga high school students. So yan, sa paggawa po ng budget, simple lang naman. First, let's make a list of our income sources. Saan po ba nanggagaling yung ating kinikita? Usually, galing po sa salary. Kung mayroon po tayong mga side hustles o kaya mga sideline na tinatawag, ilista po natin yan. Tapos, yung iba galing sa business, diba? Yung iba remittance o kaya yung iba naman yung mga tinuturuan ko po sa yung mga nanay sa sari-sari store or kung saan man, basta yung pumapasok. Ilista po natin yan and get the total. Kung hindi po pare-parehas yung nare-receive natin, at least get the average from the last 3 months. Yun.
Tapos po, yung expenses naman. Dito na yung katotohanan. Actually, a lot of people don't like budgeting because they feel na malalaman na kung saan napupunta yung pera nila and they feel na madedeprive na sila. But budgeting is not really deprivation, it's prioritization, di ba? Alam na natin kung ano ipa-prioritize natin. So in terms of expenses, kailangan nating isulat ano ba yung pinagkakagastosan natin. Pag once ma-receive natin yung ating income, saan ito napupunta? First, let's make a list of our fixed expenses. Ito yung mga recurring monthly expenses natin like rent, kung nagre-rent, mortgage, tapos utility bills, ano pa ba? Yun, yung mga food, groceries, and other things na binabayaran natin, pinaglalaanan natin every month to keep us afloat, to keep us surviving, yun. Tapos, meron din tayo, yun yung mga needs, yung mga essentials. Tapos, pwede na nating isulat yung mga wants natin. Alright. Pwede dito yung, syempre, online shopping. Maraming may gusto dyan, di ba? Tapos eating out, deliveries. Binabudget din natin yan. Kasi kapag hindi inaalis yung mga bagay na yan. Yes, of course. Wag naman nating sabihin, kasi pagka inalis natin yan, parang feeling natin deprived tayo. Hindi na natin na-enjoy yung salary natin, yung sweldo natin. So, kailangan nandun din yan. Kaya nga tayo nababudget para mapaglaanan din natin yung mga bagay na yon. But there should always be balance. My needs, my wants, may para sa present, may para sa future. That's why we have to have savings. Kailangan po mayroon tayong naitatabi kahit papano para sa ating ipon. Kasi hindi lang naman tayo nabubuhay para sa ngayon, di ba? Dapat pinagplaplanuhan at pinaglalaanan din natin yung ating mga financial goals, di ba? Kasi tatanda rin tayo sa retirement fund. Magkakaanak din tayo or mag-aaral din ng ating mga anak. So dapat somehow meron tayong tinatabi for their education fund, di ba? And most importantly, emergency fund. Kasi hindi natin alam, 'di ba? Life is so is full of uncertainties. Hindi natin alam, bigla na lang nagkaroon ng emergency need at kailangan ng pera. At least meron tayong huhugutin, hindi agad-agad sa credit card or utang sa kapitbahay or lending or loan, 'di ba? So mahalaga yun po. may mahuhugot. Yes, 'di ba? Pag may isinuksok, may mahuhugot. Kaya yun po. Yan. Simple lang naman po ang pagbabudget. So kapag una pa lang or if you're a beginner in budgeting, income minus expenses muna. 'Di ba? Kasi doon mo malalaman, may natitira pa ba sa aking income? Kung may natitira pa, itong tira, saan ko po ito ilalagay? Mayroon ba akong pang-emergency fund? Meron pa ba akong sapat para ipang-invest? Para kumikita din yung ating pera para sa future. Ayun. Yun. Pero kasi, Janice, parang pag pinag-usapan yung pagbabudget, particular pag sinabi natin pagtitipid, abay, parang ang hirap nitong pag-usapan, lalo na kung yung lifestyle mo, sorry for the word, pero kung yung lifestyle mo ay maluho, Tama. Paano ba yung gano'n? Tama. Kaya po dapat unahin natin na ilista din po yung ating financial goals. Ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga pangarap mo? Kasi kapag meron tayong malinaw na goals, yun po ang pwede nating paglaanan. Kaya ka nagtitipid ngayon ng kaunti, you're making some sacrifices kasi may mas malaki kang goal na pinaglalaanan. Ayun. Yun. So, halimbawa, gusto mong makapag-aral yung mga anak mo sa isang magandang school kasi hindi mo naranasan yun, o kaya gusto mo lang na mabigyan ng magandang education. So maglaan ka. Get a portion of your income para doon, 'di ba? You have to make some sacrifices pero para sa future naman 'yun ng mga anak nyo. And yun nga, wag mo rin kalimutan na pag maglaan ka rin para sa mga gusto mo sa ngayon. Wag lang lahat-lahat ubos biyaya, 'di ba? Pagdating ng sweldo, wala pa yung next sweldo, ubos na kaagad. Petsa de peligro na. Mahirap. Yes. Yung mga binabanggit mo na yan, Miss Janice, paano natin maipapasa itong mga kaalamang ito sa ating mga anak, sa mga kabataan? At ano yung mga hakbang na maaaring gawin ng mga magulang para maunawaan yung kahalagahan ng wastong paghawak ng pera? Okay. Napakagandang tanong yan, Kasi ang mga kabataan ngayon... Minsan kasi,
yung magulang mismo, hindi siya nagiging mabuting ehemplo sa anak niya. No? Magsasabi ka, pero ikaw hindi mo ginagawa. Oo, tama. Tsaka karamihan sa mga magulang, sa ating mga magulang, hindi rin tayo naturuan nung bata pa tayo. Ayun. Yan. So we learned it along the way, habang lumalaki, habang tayo naman ay kumikita, kung ano nakikita natin sa ibang tao, or kung ano yung nakasanayan o naririnig natin growing up, yun na din yung ginagawa natin. So ganun din ang mangyayari sa mga anak natin. Kaya kaninong responsibility yan? So it's our responsibility. Kaya habang bata pa sila, pwede na natin silang turuan. Okay. We can use age-appropriate na concepts kung paano natin sila matuturuan. Like in my case po, I have an 11-year-old daughter now. Pero I started teaching her when she was 2 years old. Nagsimula kami yung paghulog-hulog sa alkansya, di ba? Ganun, pwede na natin yan ituro. Tapos habang lumalaki siya, ina-expose ko na siya sa palengke or sa grocery pag nagsusupermarket. Ito yung money na gagamitin natin para pambili ng pancake ng gusto mo. Tapos, yung needs versus wants. O mahalaga ba ito ngayon? O pwedeng saka na lang yan. Tapos, pag mag-open tayo ng bank account nila, like nung Pasko, di ba, may mga aguinaldo, may mga gifts yan. Correct. O wag natin uubusin to pambili ng toys. Dapat magtatabi din tayo. Actually, ang tinuturo ko po sa anak ko ay yung SSS. SSS share, save, and spend. So yung share, tinuturuan ko po siya based on values naman yung sa akin. Yung share, pagbibigay sa Diyos, yung tithing. Yung iba naman po, kasi iba-iba naman yan, pwedeng donations, pwedeng charities, or pwedeng giving to the community that you support or to other people. Tapos yung saving, syempre may lalaan din tayo para sa future. So nagsisave din dapat tayo. Tapos yung spending yon, yung nakalaan para sa mga gusto nila ngayon. Sige po. Miss Janice, baka meron kayong mga pahabol na mensahe o baka meron kayong gustong i-shout out? Go ahead po. Ayan. So, unang-una, maraming salamat po sa opportunity na to. At sa mga gustong mag-budget, matuto kung paano i-handle ang kanilang finances, meron po akong videos sa Pinay Investor YouTube channel ko. I-visit niyo po. Marami po akong mga videos doon kung saan matututo po kayo mag-budget, maggawa ng financial plan. And may blog din po ako, may mga articles ako doon, pinayinvestor.com. Pwede niyo pong basahin ang aking mga articles. Sa mga nagkakaroon po yung may mga issues po sa kanilang finances sa ngayon, tatandaan po natin na lahat naman po ng bagay na meron tayo ngayon, it's only parang form siya ng stewardship lamang, 'di ba? Hindi po naman natin yun. We are not the owners, we are the managers. So gamitin po natin, i-manage po natin ng maayos yung ating finances, not only for now, but also for the future, and also para makatulong din tayo sa ibang tao, to contribute to other people, and of course, to give glory to God, kasi lahat ng ito ay blessing sa atin. Ayan, kanina nabanggit niyo yung 11-year-old na anak ninyo. Baka nanonood po siya ngayon at gusto niyo pong i-shout out. Ayan, shout out sa aking daughter, si Macy, na tinuturuan ko din kung paano mag-budget, mag-save and invest, pati na rin ang aking 2-year-old na son, na si Jordan. Yun, maraming salamat po ulit at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po at sana maulit na maimbitahan po namin muli kayo. Yan po ang isang financial expert, Miss Janice Sabitsana. Muli maraming salamat po. At mga ka-budget peeps, huwag po kayong aalis. Tutok lamang po sa ating programa dahil susunod po natin pag-uusapan sa ating Budget Matters ang tungkol sa General Appropriations Act ngayong 2025. Yung mga nakakapaloob na questions at iba pang detalye tungkol dito, malalaman po natin dahil magbabalik po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. (5:44) ng hapon at kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si R. Vargas at tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre napapanood din po tayo sa telebisyon, ganun din sa via Facebook Live ng Philippine Information Agency at usapang budget natin page ng Department of Budget and Management. At this point, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. Alright, isa na naman pong makabuluhang talakayan ang ating ihahatid sa inyo ngayong hapon. At tatalakayin po natin ang tungkol po dito sa sinasabi ko kanina, yung pong nilagdaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ating Pangulo na 2025 General Appropriations Act o itong tinatawag na 2025 National Budget. At malalaman po natin ngayon sa ating panauhin ang kahalagahan ng National Budget at iba pang mahalagang detalye po na nakapaloob po dito. Kaya naman, tayo po ay natutuwa na paunlakan po tayo ng madalas na po nating suki dito sa ating palatuntunang usapang budget natin. Wala pong iba kundi si DBM Undersecretary Rolando Toledo. Magandang hapon po. Siya po ang Undersecretary for Budget Preparation and Execution ng DBM. Good afternoon po, Yusek Toledo, and Happy New Year po sa inyo. Yeah, magandang hapon sa iyo, R, and Happy New Year too. At yes, natutuwa ako at naimbita po ako muli dito sa programa usapang budget natin to. Oo, via Zoom po natin na makakapanayam ngayon si Yusek Toledo. Yusek Toledo, at diretso na po tayo sa ating mga katanungan. Bago po matapos ang 2024, ito nga pong nilagdaan ng ating Pangulo na General Appropriations Act of 2025. At bago po tayo magtungo sa ilang detalye nito, kindly enlighten us po kung ano ang pagkakaiba ng direct veto, conditional implementation at itong general observation. Okay. Okay. So, kapag na-ratify na ng Congress ang budget bill po, may dalawang option po ang presidente na magagawin. It's either to sign or veto. Okay, kung pinirmahan niya po yung ating budget, yon, syempre, meron na tayong tinatawag na General Appropriations Act. Ngayon po, may ang presidente na mag-veto. Ang ibig sabihin lang po ng veto, ang direct veto ay ang otoridad ng Pangulo na ginagarantiya po ng Constitution po natin or sa ligang batas na i-disapprove o i-delete ang buong bersyon ng mga item o mga programa at o proyektos sa national budget na ipinasa po ng bicameral committee ng Kongreso. So in theory po, the veto, meaning say the veto deletes the vetoed items, okay? And if they do, as if they do not exist, parang hindi siya nag-exist, okay? Sa madaling salita,
veto means disapproval or deletion. So that's the extent po. Hindi po pwedeng dagdag, bawas o ilipat ang amount na ibang ahensya o programa. May dalawa pong klase po ng ating veto. May tinatawag po tayong general veto at line item veto. So yung general veto po ay yung pag-disapprove po ng Pangulo sa kabuuang bersyon ng national budget ng Bicameral Committee ng Congress. Ang isa pa po is yung line item veto. Ito po yung maaring magtanggal po na ang Pangulo ng particular na programa o proyekto na nasa national budget, ngunit di maapektuhan ang iba pang items. So, kaya nga line item siya. Okay. Mayroon naman po tayong sinasabing conditional implementation. Okay. Ito po ay pagsasailalim sa mga items, ilang items o proyekto sa ilang kondisyon, okay? Bago ito po ay may release ng pondo ng DBM, okay? Ibig sabihin lang po, kailangan ang sumunod muna sa mga implementing rules and regulation, and even guidelines na isiset po ng ahensya o kondisyon na bago ilabas ng DBM ang pondo. Okay, so yan po isang Yung isa naman po, sinabi ko kanina, yung general observation. Ito naman po ay ang paglalahad ng Pangulo ng layunin ng probisyon upang matiyak na pare-pareho po ang pag-unawa at application ng nasabing probisyon at ang mga paglalaanan kung saan ito po nauugnay. Ang layon po dito is maging consistent po ang implementation po ng mga proyekto na nakasaad po sa batas at kung ano-ano mga mandato po ng mga ahensya. So, yun po yung mga differences ng ating tinatawag na direct veto, conditional implementation, at general implementation. Okay. Yusek, controversial po itong AKAP, ha? Bakit hindi siya na-veto kahit wala naman ito sa National Expenditure Program o NEP? Bakit po may mga reduction sa pondo ng existing social assistance measures samantalang itong AKAP na-retain Opo, ang AKAP po ay nakapaloob siya po sa under conditional implementation. Ang ibig sabihin po, the implementing agency has to comply first with the strict guidelines from tatlo po yung nabanggit. Department of Social Welfare and Development, National Economic Development Authority, Economic and Development Authority, at isa po yung Department of Labor and Employment or DOLE. So, hindi na po yan gaya ng dati na kung sino-sino lang po ang pwedeng tumanggap at o mamigay. Okay. Nakasaad po dito na pinapayagan po ng pinapaayos po yung guidelines sa tatlong ahensya ng gobyerno para maiwasan po yung magkakaroon ng pagkakamali na nangyari po noon. Ngayon hindi na po pwedeng kung sino-sino lang ang magbibigyan at kung sino-sino lang din ang magbibigay. Okay? Gusto po natin na mayroon ding tinatawag naming convergence program para importante po to sa mga ahensyang para maiwasan po at masiguro na magiging makabuluhan at ang implementasyon po ng AKAP. Okay? Siyempre, isa pa po dyan, may mga laws and regulations po na pinuprovide po rin natin dito para ito ay ma-implement yung programa. Okay. Ang sabihin ko lang, gusto ko lang masabi po dahil sinasabi nyo kung bakit na-retain din po yung AKAP, meron pong mga pondong social assistance measures samantalang na-retain po ang itong AKAP. Alam niyo po, ito po masasabi ko po dyan, the legislative department or yung kongreso, sila po yung tinatawag natin na may power of the purse. Okay. And probably siguro we defer na lang po yung wisdom ng kongreso as far as retaining the kumbaga yung ating AKAP na ngayon ay of course pinaglalaanan po natin ng
preparation as to the issuance of guideline po. Itong sa PhilHealth, USEC, bakit hindi kayang ibalik yung subsidy nito? Bakit zero pa rin at di pa rin nasunod yung 80% ng sin taxes na nakalaan sa Universal Healthcare Law? Okay. Yung sa PhilHealth naman po, ano po kasi siya, as mentioned to you, the President cannot restore budget cuts made by Congress. Hindi po natin pwedeng i-restore po yon. Okay? Kapag na-ratify na nga, as mentioned to you, ng Kongreso ang budget bill, the President can only veto, meaning delete an item. At hindi na siya pwedeng dagdag o ma-restore ng yung budget na because that power is granted to in our Constitution to Congress. Ngayon, kahit i-veto po natin yan o i-delete ng Pangulo yung PhilHealth subsidy, wala rin pong epekto po kasi yun dahil zero po ang nakalagay doon na budget na nilagay dito. Kaya deleting zero ay bali wala po, is nothing. And as explained po, hindi na po siya pwedeng magdagdag o mag-restore ng budget ang Pangulo sa General Appropriations Bill because the power is granted, sabi ko nga sa inyo, by our Constitution sa Congress, to Congress po. Ayun. Siguro po, magandang rin banggitin po kung bakit hindi na rin naidagdag, nalagay po sa GAA po yung ating PhilHealth. This is because, alam nyo po, ang hindi naman po mawawala po yung para lang ma-assure natin po yung ating mamamayan, okay, kahit wala pong nakalagay na budget sa 2025 sa PhilHealth, hindi po mawawalan ng benefits yung mga tao, lalo na po ang direct at indirect members ng ating PhilHealth. Dahil ito po ay magtutuloy-tuloy po ang pagbibigay ng health benefits ng PhilHealth sa mga kababayan natin dahil mayroon po silang lagpas na sapat na pondo para gawin ito. Ayun. Okay? Ang anong ibig mo sabihin po dito? Okay, noong 2023 po nasa around 463.7 billion po ang naitalang kita ng PhilHealth. Ito ay iba pa po sa nakuha ng PhilHealth na 280.6 billion na reserve fund kasunod ng Universal Healthcare Act. Okay, para sa 2 taong halaga ng benepisyo at iba pang mga gastusin nito. At maliban po doon, mayroon din na itala ang PhilHealth na surplus fund balance o pondong lagpas sa kanilang kailangan na hindi bababa sa 183.1 billion sa simula ng 2024. Now, sa atin naman, dagdag pa rito po, may natitira po silang 80 billion na pondo ang PhilHealth mula sa 2023 at 2024 national government subsidy na ibinigay sa kanila. Kaya ito po ay maaari nilang gamitin hanggang matapos po ang 2025. Ayun. Okay. Sana may part 2 tayo, no? Medyo limitado lang yung oras natin. Ang dami ko pa sanang gustong itanong kay Yusek Toledo pero limited nga lang po yung ating oras. Anyway, sana may part 2 nito. Yusek, maraming salamat po sa inyong inilaang oras sa amin dito sa usapang budget natin. Hanggang sa muli po na muli namin kayo maimbitahan. Alam namin, suki na po namin kayo. Ang dami pa po sana namin gustong itanong sa inyo tungkol po sa usaping ito. Maraming salamat po, Yusek Rolly Toledo. Okay, salamat din sa pagkakataon. Thank you, R. Alright, at dyan na po nagtatapos ang ating programang Usapang Budget Natin. Nawa ay may napulot po kayo at natutunan dito sa ating mga itinampok. Samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes, alas 6 o alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At maraming salamat po. Antabayanan po ninyo ang programang susunod ng Balitang Pambansa. Ako po si R. Vargas. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lang.